Number 29 of Math Major Ship Reviewer. So a pyramidal tank has a square base of 5.5 feet on a side and a height of 10 feet. What is the volume of water in the tank when the depth of the water is 7.35 feet? So drawing muna natin yung figure natin. So sabi, pyramidal tank daw has a square base. Okay? So, ano yung figure niyan? Square base daw, pyramidal tank. So, let's say, ito yung base natin. Ito yung base natin. So, ito yung pyramid natin. So, ayan. Yung pyramid natin. Ayan. So, square base tayo. So, simula dito, yung height daw ng pyramid na ito, ang height daw ay equal sa 10. So, 10. Ganyan. Magkakaroon tayo ng triangle dito no? So, etong height natin ay 10, tapos ang edge natin or yung side nung square base natin ay 5.5 feet. So, itong height ay 10 feet. So, kunin natin itong pinakagitna, makakaroon tayo ng triangle dito. Ito. So, itong part na ito, yung sa gitna. So, para naka-front view na tayo. So, ito yung gitna natin, yan yung triangle natin, yung pyramid kapag nakaharap. Okay? So, ang sabi, may height daw na 10 feet, what is the volume of water? Volume of water in the tank when the depth of the water is 7.35 feet. So, 7.35 lang yung feet natin, yung volume ng water na hinahanap natin. Etong kompleto, yan ay 10. So, hinahanap natin 7.35 lang. So, ibig sabihin, ilan yung volume dito kapag 7.35 lang. Okay? So, yung kumpleto natin ay 10 feet. So, ito, ang height na ito ay 7.35 lang. Ibig sabihin, ilan yung part na ito? So, i-minus natin 10 minus 7.35. So, itong part na to ay 2.65. Okay? Itong height nito, 2.65. Okay, so ano mga formula muna ng volume ng pyramid? So in general, ang volume ng pyramid ay 1/3 yung B natin dito, area of the base times height. Ito yung general formula para sa pyramid, 1/3 area of the base times height. Pero sa problem natin, given square base. So since square base, palitan na natin ng formula itong B dito. Palitan na natin ng formula para sa area ng square. So, area ng square, so gawin natin itong area of the base dito, itong B, gawin natin letter A. So, we have A squared. Yun yung area ng square. A squared. So, pwede rin S for side. Side squared, and then times height divided by 3. So, itong formula na ito ang gagamitin natin para masolve natin ang volume ng square pyramid. Pero, ang tricky part dito sa problem natin, yung volume na hinahanap natin, ito lang. So, para makuha tong volume na ito, kailangan i-subtract natin yung volume nito. Magkakaroon tayo ng maliit na square pyramid dito sa part na ito. So, therefore, ang magiging formula natin, volume ng 7.35 ay magiging volume ng, let's say, the bigger square pyramid minus the volume. Ito yung smaller. Smaller, lagyan ko ng subscript na S for smaller. And then, gamitin natin itong formula na ito. Okay? So, ito dito sa una, madali lang kasi kumpleto na tayo. Ano yung area nitong bigger pyramid natin? May edge tayo. Yung A ay 5.5 squared times height ay 10 divided by 3 minus dito sa pangalawa ang isosolve pa natin. Volume ng smaller pyramid, so denominator natin 3 ito. Yung height natin, alam na natin yung height, 2.65. Paano nakuha itong 2.65? Minus lang sa 10. 10 minus 7.35, ang sagot ay 2.65. So, 2.65. Ang problema natin, ito. Paano natin isosolve to? Lagyan natin muna ng X. So, gagamit tayo ngayon ng similar triangle para ma-solve natin yung ito. Kasi itong sa ilalim, ito ay 5.5. Okay?
Ito hindi natin alam. Siyempre, mas maliit ito. Hindi ito 5.5. So, isolve natin yan gamit ang, so, burahin na natin itong problem. Choices na lang ang itira natin. So, magkakaroon tayo dito ng similar triangle. So, drawing natin, itong kalahati lang ang kukuhanin ko. So, yung kalahati lang para magamit natin yung similar triangle. Magkakaroon tayo ng similar triangle. So, yung height nito ay 10. Tapos, itong part na ito yung 7.35. Tapos, itong taas ay 2.65. Lagyan natin ito ng x. Ito yung kailangan nating isolve. Itong baba, kalahati na lang. So, kalahati natin itong 5.5. So, magiging 2.75. 5.5 divided by 2. So, that is 2.75. Okay? So, ngayon, gamit tayo ng similar triangle dito. Yung ratio ng similar ng parts ng similar triangle, proportional yan. So, madali nang isolve itong x. So, gawin natin x over 2.65 or x over dito sa 2.65, yung side na ito ng maliit, equals, itong malaki naman, yung malaking triangle natin, 2.75 naman, 2.75 over, yung length na to, yung buo, that is 10. So, solve for x. So, ang value ng x, itong 2.65, i-multiply lang natin both sides para mawala ito. So, 2.65. So, cancel na ito. The value of x is 2.75 times 2.65. Multiply lang and then divided by 10. The answer is, ang value ng x ay 0.72875. Kaso kalahati pa lang yan. So, yung kumpleto, yung 2x, multiply natin sa 2 dahil ito ay kalahati lang. Multiply natin sa 2. So, times 2 equals 1.4575. Okay? So, itong x, palitan natin ito ng 1.4575. Naka-square pa yan. So, tapos ngayon, i-calculator na lang po natin ito. Okay? So, i-calculator ko lang muna. Ito muna. So, we have 5.5 squared times 10. Idire-diretso nyo lang sa calculator nyo yan. Divided by 3. Ang sagot dito, so yung area, yung volume pala nung kumpleto, kapag kumpleto yung tubig, 100.83. So, mali na itong letter A. Mali na itong letter B. Lumampas. 100.83. Yung volume ng buong square pyramid kapag kumpleto yung laman. Minus, so ito, i-type lang sa calculator, square natin yung 1.4575. Dire-diretso nyo lang sa calculator, i-square nyo. Then, multiply natin sa height, 2.65, and then divided by 3. So, ang lumabas na sagot dito ay 1.87. Round up ko na siguro, no? 87, 88 na lang. Kasi yung choices natin, 2 decimal lang naman. So, 1.88 na lang ang ilalagay ko dito. So, pag sinubtract natin, 100.83 minus 1.88, the answer is 98.95. Or pag ni-round up, 96 ang kakalabasan dahil may rounding error. So, letter C, ang tamang sagot, 98.96. Okay? So, that's all. So, thank you for watching. At kung first time nyo dito, huwag kakalimutang mag-subscribe. Kita-kita sa susunod pang mga math reviewer. Bye-bye!